Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa katarungang pambarangay o ang tinatawag na Barangay Justice System. So dito sa Barangay Justice System, dito nakapaloob ang mga BPO, tinatawag natin na Barangay Protection Order, na kung paano nila inaasikaso o paano nila binibigyan solusyon yung nangyaring karahasan patungkol sa nandun sa barangay nila. So, sisimulan natin sa overview. Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ang Barangay Protection Order o BPO o mabilis na tulong ng barangay para protektahan ang mga biktima ng pang-abuso sa ilalim ng RA 9262. Sino ang pwedeng humingi ng tulong? Kung may makaranasan ng pananakit sa loob ng tahanan, ang biktima mismo ang pwedeng humingi ng BPO kung natatakot ang biktima. Pwedeng tumulong ang mga kamag-anak o kahit ang kapitbahay sa pag-apply nito sa ating barangay hall. Paano ito makakatulong? Mabilis ang proseso nito kapag nai-report ang karahasan, pwedeng ilabas ng barangay captain ang BPO sa mismong araw na iyon. Ang BPO ay nag-uutos sa nang-aabuso na itigil ang pananakit at pagbabanta lumayo sa tinitirahan ng biktima. Gaano ito katagal? Ang BPO ay may bisa sa loob ng 15 na araw, sapat na oras ito para masiguro ang iyong kaligtasan habang naghahanda para sa mas mahabang proteksyon mula sa korte. Legal basis under Republic Act 7160 o ang Local Government Code of 1991 kung paano binibigyan ng kapangyarihan ng barangay at local government units sa pag-handle ng domestic violence incidents. Section 16 or General Welfare Clause, sa ilalim ng provision na ito, binibigyan ng authority ang local governments units na gumawa ng mga hakbang para protektahan ng buhay, kaligtasan at yung peace ng mga mamamayan ng kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, hindi lang sila taga-masid, may responsibilidad ang mga barangay at LGU na kumilos kapag may banta sa kaligtasan ng isang tao. Sa kaso ng domestic violence, nagsisilbi itong legal basis kung bakit pwedeng mag-intervene ang barangay official para pigilan ang karahasan, protektahan yung biktima. Second is Section 389, Authority of the Punong Barangay. So ayon sa batas, ang punong barangay ang pangunahing responsable sa pagpapanatili ng peace and order sa barangay. Kasama ng kanyang tungkulin ang pagresponde sa domestic disturbance tulad ng away mag-asawa o karahasan sa loob ng tahanan. May kapangyarihan siyang umaksyon agad, magpaawat at makipag-ugnay sa PNP kung kinakailangan, lalo na kung may banta sa buhay ng biktima. Pangatlo is yung Section 48 hanggang 415 o ang katarungang pambarangay. Ang sistemang ito ay ginawa para ma-resolve ang mga alitan sa barangay level sa pamamagitan ng amicable settlement. Pero laging tatandaan na hindi lahat ng kaso ay pwedeng isettle sa barangay. Kapag ang kaso ay kinalaman sa violence tulad ng domestic violence, hindi na ito saklaw ng amicable settlement. Sa halip, obligasyon na ng barangay na i-refer agad sa PNP o sa korte para sa tamang legal action. The purpose and objectives of Katarungang Pambarangay regarding domestic violence incident. Purpose: to quickly address domestic violence within the community, keep families safe, and resolve issues peacefully instead of letting things escalate or going straight to the court.
Objectives: protect the victim right away, help the parties talk through problems, reach a safe agreement, and stop the violence from happening again. Ang Lupong Tagapamayapa ay isang grupo na namamahala sa ating mga barangay. Sila ay responsable sa mga alitan, di pagkakaunawaan, or mga dispute sa kanilang mga nasasakupan. Ito yung mga hindi pa umaabot sa korte na mga case. Ang mga tungkulin naman ng Lupong Tagapamayapa ay magayos ng mga alitan tulad ng mga away mag-asawa, away magkaibigan, or maging kapitbahay. Trabaho din nila na bumuo ng kasunduan or record para sa mga official na documents. Madalas dito yung mga hindi nagkakasundo sa pera, tapos kailangan nilang magkaroon ng pagkakasundo na kailangan pumirma nung isa kung sa date na yon makakabayad na siya. Ayun. Cases covered. Minor family disagreement. What is the purpose of minor family disagreement? These cases are covered because they involve misunderstanding or emotional conflict that do not cause physical harm. The Lupon helps family members communicate calmly, understand each other's concern, and reach peaceful settlement. This prevents small conflict from becoming bigger problems. Simple threats without actual harm. Purpose: the goal is conflict prevention. Since no physical injury has occurred, the Lupon can intervene early to cool down tension, remind parties of their responsibilities, and help stop the situation from escalating into violence or criminal acts. Property or financial dispute between family members. What is the purpose of property dispute between family members? This dispute often arises from miscommunication or disagreement over ownership or money. The Lupon provides a neutral space to negotiate and settle issues, amicably preserving family relationship and avoiding lengthy court cases. Cases not covered. Domestic violence involving physical injury. What is the purpose of this domestic violence involving physical injury? These cases are excluded because they are serious criminal offenses that endanger life and safety. They require immediately police action and legal protection, not mediation. Handling them through Lupon proceeding could put the victim at risk. 2. Sexual abuse or marital rape. Purpose: these are grave violation of human rights. The law does not allow mediation because the victim consent safety cannot be negotiated. Such cases be handled by the court and law enforcement agencies to ensure justice and protection. Good day everyone, I am Christian James Eka from 2A1-2 BS Criminology. Ngayon ang tatalakayin natin ay ang Alternative Dispute Resolution o tinatawag ding katarungan pambarangay under ng RA 7160 or the Local Government Code of 1991. Now, ano nga ba yung process kapag magre-reklamo tayo sa barangay or hindi natin alam kung paano magre-reklamo sa barangay? So, yung process po is magkakaroon tayo ng complaint. Now, yung complaint na yan, sa complaint na yan, magbabayad po tayo ng kaukulang fees sa barangay. Yung nasa book po natin is 5 to 20 pesos. And then, after ng complaint, later than 5 days, magkakaroon po tayo ng summon. Now, kapag may summon na tayo, mag-proceed na po tayo sa mediation process. Yung tinatawag na mediation. So, ano po yung nangyayari sa mediation? Sa mediation po, ang nangyayari dyan is ipapatawag si defendant, then susunod si complainant, and then pag-aayusin po sila ng ating mediator. Now, sino si mediator? Si mediator po ay ang barangay captain o tinatawag ding Lupon Tagapamayapa.
Now, si mediator po is mamamagitan sa dalawa, pero hindi po siya magbibigay ng solusyon sa dispute ng dalawang panig. So, mamamagitan lang siya, pero ang magbibigay pa rin po ng solusyon is yung dalawang panig, magkabila ang panig po, yun po yun. Now, sa mediation po, meron po tayong dalawang possible na mangyari dyan, which is yung tinatawag na settlement. Now, sa settlement po, meron pong dalawang process dyan. Meron possible na mangyayari dyan. Yes or no lang. Now, pag nagkaroon po ng sa settlement po is nag-yes po yung dalawang panig, nag-i-issue po yan ng amicable settlement. So, sa amicable settlement po, pag na-issue na po yan, meron po yung 10 days to repudiate. Now, ano ba yung ano na yan? Yung repudiate na yan, ano ba yung repudiate na yan? Yung repudiate po is grounded lang po yan. Makapagpa-repudiate ka lang po ng amicable settlement po sa ganitong possible na reason. First is tinakot ka ng defendant, or tinakot ka ng defendant kapag para lang mag-yes sa settlement nyo. Then, pangalawa, para mapa-repudiate mo yung amicable settlement is may mga maling nakasulat doon sa amicable settlement. Like, kunyari, sa mga pangalan. Now, si amicable settlement po is pirmado po yan ni barangay captain, ni complainant, ni defendant, and kung may witness na rin po is meron na rin po yan. Now, kapag kompleto na po yung amicable settlement nyo, yan, ipapasa po yan ni barangay secretary. Gagawa niya po yan ng report, then ipapasa niya po yan sa municipal trial court. Now, sa mediation po is tumatagal po yung niya ng 15 days. So, 15 days po tayo magpapabalik-balik sa barangay. Now, ang mangyayari kapag nag-no or hindi na settle sa mediation? Now, magpo-proceed na po tayo sa conciliation niyan. Now, tapos na tayo sa mediation. Ngayon, tutungo naman tayo sa conciliation process. So, ano yung nangyayari sa conciliation process? Sa conciliation process kasi meron na tayong pangkatagapagkasundo, which is na later than 3 days dapat nabuo na to ni Lupon tagapamayapa. Sa conciliation process naman kasi meron ng participation ng pangkatagapagkasundo, while sa mediation naman is ang nag-iisip pa lang ng solution is yung both parties. Now, sa conciliation process po, tumatagal din po ito ng 15 to 30 days. Then, sa 15 to 30 days na pabalik-balik na sa barangay na yan, meron po diyang tinatawag na dalawang possible pa rin na mangyari, which is the settlement. So, sa settlement, meron po rin po tayong yes or no. Now, kapag nagkaroon po tayo ng settlement, nag-yes po si both parties po, mag-issue pa rin po si barangay ng amicable settlement na ipipresent ni secretary later than 5 days sa municipal trial court. Ngayon naman po, kapag hindi nagkaroon ng walang settlement na nangyari or nag-no si complainant sa defendant, nag-no siya sa settlement or sa dispute nila, ang mangyayari po niyan is mag-i-issue po si barangay na tinatawag na Certificate to File Action or CFA kung tawagin. Now, para saan po si CFA? Ano po bang gamit nito? Ang gamit po ni CFA is ini-issue po ito kay complainant para i-direct siya mag-file, or kung gusto niya mag-file ng case, or kung gusto niya ipaabot sa korte yung kaso ng hindi pagkakasunduan nila. Arbitration, known as arbitrator. Sa arbitrator, sila yung mga retired judge or attorney. Arbitration, presenting evidence, the complainant and the defendant. Arbitrator, give a decision and solution. And may issuean sila ng arbitration award na kailangan nilang sundin kung ano man yung nakapaloob dito. And isasubmit nila ito sa korte ng
barangay secretary after 5 days. Pwede rin ito mangyari sa conciliation kung sakaling hindi magkakaroon ng amicable settlement. Good day, sir. I am Joel Napolitan, and today I will be discussing the settlement and legal effects related in domestic violence cases. Domestic violence cases is the cases involve both criminal penalties and significant civil legal effects related to divorce, child custody, and property division. In the Philippines, it is primarily governed by Republic Act 9262, which known as Bausi Act of 2004. It is considered as a public crimes and generally cannot be settled out of court through compromise or abandonment of relief. Sa madaling salita, ang ganitong kaso ay hindi pwedeng idaan sa areglo o barangay lamang dahil ito ay isang seryosong krimen at public offense. We have here the settlement and legal process. Sa katarungang pambarangay, there is no mediation or conciliation. Kapag ang isang kaso tulad ng VAUSI ay nireport sa katarungang pambarangay, hindi pwedeng pag-usapin or pilitin na magbati o mag-ayos ang biktima at ang nanakit sa ordinaryong barangay dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng biktima kaysa sa pakikipagsundo. Number 2 is the mandatory immediate action. Kapag may report ng domestic violence, kailangan agad kumilos ang barangay, pulis o korte. Hindi pwedeng ipagpaliban ang aksyon dahil ang biktima ay maaaring nasa agarang panganib. Number 3 is the informing the victim of rights. Dito, obligado ang mga opisyal na ipaliwanag ang karapatan ng biktima. Kasama na rito ang karapatang magsampa ng kaso, humingi ng protection order at tumanggap ng tulong mula sa pulis at korte. Number 4 is the barangay intervention is limited. Dito, ang katarungang pambarangay ay maaaring maglabas ng BPO o Barangay Protection Order. Ang BPO ay ang pansamantalang protection na naguutos sa abuser na huwag lapitan, takutin o saktan ng biktima. The last one is the court proceedings. Victims may then seek a temporary protection order or the TPO which only has 30 days validity or a permanent protection order or the PPO that has been given against the abuser from the family court. Next is the legal effects of a settlement if attempted because VAUSI cases are exempt from the katarungang pambarangay system settlement mechanisms and any attempt as an amicable settlement is legally null and void. We have here the not a bar to piling cases. Kahit may pinirmahang settlement sa barangay, pwede pa ring magsampa ng kaso ang biktima sa korte. Ang kasunduan ay hindi hadlang sa criminal case sa korte. And next is no force to final judgment. Dito ang settlement sa VAUSI case ay walang legal na bisa at hindi katumbas ng desisyon ng korte. Hindi nito tinatapos o pinipigilan ang pag-usad ng kaso. Continuity of offense. Ang VAUSI ay tinuturing na patuloy na offense lalo na kung paulit-ulit ang pang-aabuso. Ang panahon para magsampa ng kaso ay magsisimula lamang sa huling act ng abuso. Next is the criminal penalties. Ito ay may kaakibat na parusang pagkakakulong at multa sa paglabag sa RA 9262. Hindi mawawala ang criminal liability kahit na may kasunduan ng partido. We also have the arrest and charges. Maaaring arestuhin at kasuhan ng abuser kapag may sapat na ebidensya ang biktima. Hindi kailangan ng pahintulot ng biktima para ituloy ang kaso dahil ito ay public crime. And the stay-away orders. Dito, maaaring maglabas ang korte ng stay-away order na nagbabawal sa abuser na lumapit sa biktima. Ang paglabag dito ay hiwalay na krimen. And we have here the firearm restrictions. Dito, kapag may protection order ang biktima, maaaring ipagbawal ang paghawak o pagmamayari ng baril ng abuser. Ito ay para maiwasan ang mas malalang krimen. Ilalim ng RA 9262, ang domestic violence ay hindi pwedeng isettle. May agarang protection at may matinding legal na parusa. Laging inuuna ng batas ang kaligtasan at karapatan ng biktima. Muli, ako po si Joelyn Napolitano at ito po ang aking report. Good day everyone, magkuglaro base criminology.
Ang napili ko pong report is failure of settlement and certificate of fraction. Ang failure of settlement daw po is occurs daw when the po ng barangay or captain conciliation panel can get to the parties to agree. Ang sinasabi po dito sa failure of settlement, hindi po nagkaayos yung dalawang panig na magkaayos sa nilang pag-uusap. Kaya maglalabas po ng CFA ang punong barangay. Ang CFA po is a documents issued by the Lupon of certifying that settlement failed authorize the complainant to file the request in the court. Ang sasabi po dito is nabigo po sila magkaayos sa barangay, kaya po binigyan po ang isang complainant ng CFA para maghain ng reklamo sa hukuman. The role of unang barangay, sila yung nagpapatatag ng batas at sila din yung nangunguna sa kalinisan at kaayusan ng kanilang barangay at sila din yung namamahala sa mga pondo. And then sila din yung nangunguna sa development plus, for example, environmental protection. Yung tupad, binabayaran nila yung para dinisin nila yung paligid ng kanilang barangay. And then sila din yung, sabi nga ni Sudayo, sila din yung takbuhan ng mga may alitan sa tao sa barangay. Sila din yung bago idalhin sa may korte. Yung hindi na kailangan ipaabot pa sa korte o sa polis. Ayun lang. Good afternoon, sir. I'm Rainier Thomas from 2A1-2 Base Cream. And ang napili po namin ay yung domestic violence incidents. Ang napili ko po sir na case yung abot kila Marivic Ginosa. The 1998 Marivic Ginosa case in the Philippines was a landmark ruling that recognized battered woman syndrome as an extenuating circumstance, overturning a death sentence for killing her abusive husband and setting a legal precedent while sparking debate about leniency and the applicability of BWS. Ang sinasabi po sir na ang sinasabi po dito sir, yung si Marivic daw po ay hinatulan muna ng kamatayan matapos niyang patayin yung kanyang asawa na si Ben Ginosa na matagal na siyang inaabuso. Ngunit noong 1998 binawi ng Korte Suprema ang hatol dahil kinilala nito ang BWS bilang isang pampaganap kalagayan. Ang BWS po sir, ano po yun? Ito po yung battered woman syndrome. Tumutukoy sa kondisyon ng isang babae na nasa paulit-ulit na siklo ng karahasan mula sa kanyang kasosyo. Ang desisyon na ito ay naging legal na batayan para sa mga sumusunod na kaso ng karahasan laban sa kababaihan at nagsisimula ng talakayin tungkol sa hustisya, biyaya sa parusa at paanong tamang gamitin ang BWS bilang ebidensya. Yun nga sir, napagaan po yung kaso ni Marivic Ginosa dahil po sa yung naranasan niyang paulit-ulit yung BWS po, yung battered woman syndrome. Kaya napagain yung kaso niya. And ayun lang po sir. Thank you po. The Katarungan Pambarangay promotes community peace and resolve disputes locally through mediation and reconciliation, effectively easing the burden on the judicial system and fostering harmony among neighbors. Ang Katarungan Pambarangay daw, ito ay isang sistema ng pagre-resolba ng mga away o alitan sa isang antas ng barangay. At ito ay isang alternatibong paraan sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng mediation and reconciliation. Yung mediation is yung pagtulong ng isang tao na pag-usapin yung dalawang panig na magkaaway para magkaayos. And then yung reconciliation naman is ito yung kapag yung dalawang panig na magkaaway ay nagkapatawaran o nagkaayos na. And ito ay sinasagawa lamang ng mga barangay opisyal.
And ginagawa ito dahil layunin nito magkaroon ng maayos at makatarungang solusyon sa mga alitan na hindi na kailangan pumunta pa ng korte. So, for the conclusion, Katarungan Pambarangay provides a fast, accessible, and community-based justice system for resolving minor disputes at the barangay level. This means that Katarungan Pambarangay is like the court justice system in a local communities to provide a fast and accessible na pwedeng puntahan ng kahit sino since it's just in every barangay. There's Katarungan Pambarangay in every barangays in the Philippines. So it allows neighbors and community members to settle disagreements without immediately going to the court. So dun pa lang sa Katarungan Pambarangay, sinosolve na yung conflict without going to the court. And next, it promotes peace, harmony, and reconciliation through mediation and conciliation, reducing conflicts among neighbors. What I've mentioned are the systems, including mediation, conciliation. Those are the system that they made for the community to establish in every barangay. Parang it's a way for them. It's different ways para isolve yung conflict na nangyayari doon sa barangay. And it also based on the agreements between the two parties. And kung gaano din kalala yung away. So, pipili sila sa systems na nabanggit ko. And those systems encourages peace and harmony. In those system, itatry na ng third party na pagbabatiin yung dalawang parties para hindi na umabot sa korte yung problemang lumaki dahil din sa naging conflict nila. And next is the system decongest courts by settling cases locally before they escalate into formal litigation. By the word decongest, it means that sa Katarungan Pambarangay, pinipigilan nito na mapunta pa yung away sa kasuhan or sa pagkakulong. So, dun pa lang sa barangay, tinatry nang isolve yung mga conflicts na nangyayari between people sa community para hindi na umabot sa korte and makulong yung mga nag-away, nagkasala, and yung conflict na nabuo. Kasi sa kulungan, masyado ng maraming tao. So, dun pa lang sa barangay, tinatry nang isolve yung conflict na nabubuo. That's why there's a Katarungan Pambarangay na in-establish in every cities and every barangay sa Philippines. Next is the Punong Barangay and Lupon Tagapa Mayapa play a crucial role in facilitating fair and impartial dispute resolution. In here, Punong Barangay and the Lupon Tagapamayapa, sila yung parang nagiging third party every time na merong conflict na nangyayari sa barangay. So sila yung mga laging unang tinatawagan, unang pinapapunta tuwing may gulo sa barangay na nabubuo or nangyayari. Tuwing may kanwari, for example, may inuman, nag-away yung magkumpare. So yung unang tatawagan is yung punong barangay or yung Lupon Tagapamayapa para sila yung pumagitna. And sometimes they're gonna call the two parties in the barangay hall para isolve yung conflict na nangyayari. Sila yung parang nagiging impartial dispute resolution na nangyayari. Sila yung humahatol or sila yung nagbibigay ng peace and harmony para hindi na umabot sa puntong magkapatayan pa yung naginuman or umabot pa sa demandahan. So, dun pa lang, isosolve na yung conflict. Pagbabataan, pag-uusapin yung dalawang parties na naginuman, but napunta sa ganung punto.
Next is when settlement fails, the certificate to file action ensure access to the formal justice system. So dito naman, if yung dalawang parties is hindi nagkasundo talaga, doon na sila pwedeng mag-file ng certificate to file action para mas maging formal na yung mangyayaring usad dun sa kaso. Kasi if hindi, kunwari for example, talagang mainit yung ulo ng isa, talagang malaki yung galit niya dun sa nakasagutan niya, so hindi siya mag-agree sa kahit anong settlement na ilalaan sa kanya. Gusto niya yung sa kanya lang papabor. Sometimes ganun yung nangyayari. So ang mangyayari is iimbitahan silang na mag-file ng action, certificate to file action, para mas dun na minsan, pag di na talaga kaya ng barangay, ng tagapamayapa, ilalagay na sila sa court para medyo maging formal and mas maging maayos yung magiging settlement ng both parties. And lastly, in cases of domestic violence, protection of the victim takes priority under RA 9262, showing that the system recognizes its legal limitation. So, in a case na pinili namin, domestic violence incident. So, ang mostly na pinoprotektahan ng domestic violence ng 9262 is the women and the children. In this case, lagi ang priority na pinoprotektahan ay yung biktima, since sila yung nakaka-absorb ng mga negative na nangyayari physically, emotionally, spiritually, everything na nagiging negative na binubuhos sa kanila ng suspect is sa biktima. So sila yung priority when it comes to katarungan pambarangay. Laging may legal limitation pag katarungan pambarangay, since hindi naman lahat is kayang aksyonan or kayang i-handle ng barangay lang, since barangay is the smallest society na meron tayo sa isang bansa, lalo na sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang merong barangay, so hindi lahat kayang i-handle ng barangay. So if hindi na kaya, doon na saka pa lang pwedeng ipasa yung kaso or yung dispute na yon sa mas nakakataas. So in short, katarungan pambarangay balances community-based conflict resolution with the protection of victims and proper access to the formal legal system when it is necessary. That's it. Thank you.